Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po ulit sa ating daily evening devotional. At ako po yung inyong presider ngayon, Sister Angela Javier. At sa hapon pong ito, akin pong isasalaysay ang pagkasunod po ng ating programa. Opening song po na ipagdudulog po sa atin ng ating technical coordinator. Then, opening prayer naman po ni Sister Kizea Raimondo. Then, pagkatapos po yan, tayo po ay makakarinig naman po ng message in words ni Sister Mary Rochelle Javier at pagkatapos po niyan tayo po ay magbibigay ng ating insight sa ating napag-aralan ngayong gabi at closing song and closing prayer naman po ng ating speaker. Magandang gabi po sa lahat at pagpalain po tayo. Father, help us and thank you for all the blessings that you've given us. And help us to the presider, speaker for this evening. In Jesus' name I pray, Amen. Isang mapagpala at magandang gabi po sa ating lahat at purihin po ang Panginoon sa kanyang pag-iingat po sa atin sa buong araw at sa gabi pong ito na sa kabila po ng mga nangyayari sa ating paligid ay malaya po tayong nakakapagtipon-tipon at napapag-aralan po ang salita ng Panginoon. And sa gabi pong ito, ang ating pong topic is Sharing Christ's Suffering na matatagpuan po sa devotional book na God's Amazing Grace. So, sa pamagat pa lang po ay talaga maunawaan na natin kung saan patungkol ang ating pag-aaral ngayong gabi. Sabi po sa ating K-text, sa 1 Peter chapter 4, verse 13, Rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Dito po ay pinapakita na or pinapaintindi sa atin na yung suffering po, yung pagiging kabahagi po ng sufferings ni Christ ay hindi po dapat natin ikalungkot bagkos ating ikaligaya or mag-rejoice po tayo doon. And dito din ay
may comfort din sa atin na sa kabila po ng sufferings na yun, ng mga paghihirap natin, mga sacrifices, trials, sa bandang huli po ay magkakaroon naman po tayo ng reward. And sabi nga po sa next paragraph, to have strength, we must have exercise. To have strong faith, we must be placed in circumstances where faith will be exercised. So parang yung ating katawan lang din po na kapag ka hindi siya hindi po tayo nag-ehersesyo ay hindi din po nagkakaroon ng lakas, nagiging mahina tayo, nagiging stagnant, and ganun din po yung ating faith sa ating Panginoon, na yung mga circumstances, mga unpleasant circumstances na nangyayari sa ating buhay, yun ay nagbibigay ng kalakasan sa ating pananampalataya sa Kanya. And by that circumstances, yung mga trials, mga tribulations na ating nararanasan, ay yun ang nagiging dahilan na mas na-exercise pa yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi nga din sa kasunod, it is through much tribulation that we are to enter the kingdom of God. Ibig sabihin lamang po na isang requirements po yung mga tribulation or yung mga trials na ating haharapin sa pag-enter natin sa kaharian ng langit ng ating Panginoon. Our Savior was tried in every possible way, and yet He triumphed in God continually. The same with Christ, na kung ano yung mga dinanas niya sa panahon po na siya ay nandito sa lupa, dadanasin din po natin yon. Kaya nga po, di ba sabi sa ating um, pamamagat na tayo po ay nag-share po tayo doon sa suffering ng ating Panginoon. It is our privilege to be strong in the strength of God under all circumstances and to glory in the cross of Christ. Kaya po sa ating buhay, sa araw-araw, makikita din po natin na handa ba tayong mag-deny ng ating mga sarili? Handa ba tayong maging partakers ng suffering ni Christ? Doon pa lang sa mga simpleng duty sa pang-araw-araw na pamumuhay natin dito sa lupa, even sa household po natin, sa ating pamamahay. Yung simpleng mga gawain, simpleng bagay na you are willing to sacrifice yourself para sa comfort ng iba, lalong-lalo na kung nakikita natin na naghihirap yung kasama natin. Nagpapakita po yun na we are um, yung kagustuhan natin or willingness natin na maging kabahagi din sa sufferings ng ating Panginoong Hesus. Kasi 'di ba, nasusubok yung ating willingness, yung ating kagustuhan na tumulong doon sa mga maliliit, simple duties. Kaya doon sa maliliit na bagay, doon tayo magsimula ng dahan-dahan na may exercise natin yung ating sarili para maging kabahagi tayo doon sa sufferings ng ating Panginoon. In this life, we must meet fiery trials and make costly sacrifice, but the peace of Christ is the reward. So dito po hindi kasi assurance na pagka followers ka ni Christ ay talagang yung buhay mo ay comfort. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa atin, deny yourself and follow me. Kinakailangan ng self-denial. Kasi kapag ka walang self-denial, talagang sa unang subok pa lang ay mahihirapan ka na. Hindi ka na agad, sa maliliit pa lang na pagsubok, sa mga little duties na parang ihirap naman ito, ang kapagod naman ito. So, ang nangyayari sa atin, ang tendency ay susuko na tayo agad-agad. So wala tayong endurance and wala tayong sacrifices. And sa ganong pamaraan, sa ganong attitude natin or character natin, hindi tayo nagiging kabahagi sa sufferings or sa gawain ng Panginoon na para mas mapadali. Kaya nga sabi dito, sa buhay natin, makakamit talaga tayo ng matinding mga pagsubok. And it cost a sacrifice. Hindi pwedeng um, parang yung buhay natin ay masagana lang parati. Parating ang ating pangangailangan ay andyan. Lahat ng kung anong gusto natin ay andyan. So, hindi ganun. Pero sa kabila man po ng mga pagsubok, dito nga po may comfort ang Panginoon sa atin. May assurance na yung peace niya ay yun yung reward
niya sa atin. Peace of Christ is the reward. There has been so little self-denial, so little suffering for Christ's sake, that the cross is almost entirely forgotten. Ito po yung isang nakakalungkot na statement po dito, no, na dahil sa ganitong attitude natin, kaya nga po sinasabi ko kanina na yung maliliit na duties na yon, it shows na we are willing to be partakers of Christ's suffering, lalo na po sa kanyang gawain. Kasi yung konting bagay na pag-deny sa mga nais nating gawin na hindi kaya-aya, lalong-lalo na sa loob ng ating pamamahay. Isa yung bagay na, kasi di ba nagsisimula naman yung missionary work natin sa loob ng tahanan. Kaya yung mga kahit yung paghugas ng pinggan, pagwawalis, lahat ng bagay na yan, minsan mabigat sa atin gawin yon. And para sa atin, malaking sakripisyo na gagawin natin yung gawain ng iba. Lalo na dito sa bahay po, ano, may mga kapatid ko nakatoka yung mga gawain. Ganito yung ang taga-hugas, si ganito ang taga luto, si ganito. Minsan kasi pag hindi gawain ng isa, yung gagawin niya, tatawagin niya pa yung isa, ikaw kasi ikaw gagawa nito. And minsan yung nagiging mabigat sa atin gawin yung bagay na yun, lalo na kung ikaw naman dapat ang gumagawa nito eh, bakit ako? So hindi natin minsan nakikita hindi tayo nakikitaan ng sacrifice kasi yung maliliit lang na duties, hindi natin kayang i-deny yung ating sarili doon sa mga gawain na yan. Kaya mahalaga po na little by little ma-overcome natin yung ating sarili doon sa pag-deny ng ating yung minsan yung laziness natin, yung katamaran natin para sa paggawa. Kasi nga, hindi ko naman gawain, ba't ko gagawin? And sometimes, nakakatama din talaga naman. Pero yun nga po ay dito tayo nakikitaan ng willingness kung gaano tayo ka-willing na maging katuwang sa gawain ng Panginoon sa kanyang suffering. Kasi kung sa maliliit na bagay hindi natin kayang mag-suffer kasi gusto lang natin comfort, ay hindi po talaga tayo magiging kamanggagawa ng Panginoon. Kaya nga sabi niya dito, na-forget yung sabi niya dito that the cross is almost entirely forgotten. Dahil doon sa little self-denial, little suffering. Kaya ito po yung isang nakakalungkot sa atin kasi hindi na natin to matatanong kasi sa loob pa lang ng tahanan natin, sa ating sarili pa lang, ma, kumbaga pa, mag-self-evaluate tayo, makikita na natin na maliit lang talaga yung self-denial natin. Kahit nga minsan, little self-denial, wala pa tayo nun. And sabi dito, we must be partakers with Christ of His suffering if we would sit down in triumph with Him on His throne. And kinakailangan, pag sinabi dibang must, yun ay required. Kinakailangan talaga na tayo ay partakers sa gawain ng ating Panginoon, yung sa kanyang sufferings. Next po, sabi, heaven is very near those who suffer for righteousness' sake. Christ identifies his interest with the interest of his faithful people. He suffers in the person of his saints, and whoever touches his chosen ones touches him. And ito din po yung pakatandaan natin, lalong-lalo na pag nasa gawain tayo ng Panginoon. Maraming beses na tayo ay mapipersecute. Maraming beses na tayo ay nasa kalagitnaan ng gawain na parang mapanghihinaan tayo ng loob dahil sa mga pagsubok na kinakaharap natin. Pero ito po yung pakatandaan natin na pangako ng Panginoon na hindi niya tayo papabayaan. Lalong-lalo na pag naninindigan tayo sa salita ng Panginoon, talagang hindi niya po tayo iiwanan sa kalagitnaan na mag-isa. Parati po siyang andyan. Kaya wag po tayong matakot na mag-stand doon sa katotohanan na yun. Kahit pa man ikasira ng ating dignidad sa mundong ito. Basta kung alam natin na katotohanan at salita ng Panginoon, yung nilalaban natin ay talagang manindigan po tayo. The power that is near to deliver from physical harm or distress is also near to save
from the greater evil, making it possible for the servant of God to maintain his integrity under all circumstances and to triumph through through divine grace. And sabi din po dito, persecution should bring joy to the disciples of Christ, for it is an evidence that they are following in the steps of their master. So ang kahulugan po pala ng persecution natin ay ibig sabihin lang tayo ay sumusunod sa yapak ng ating master. Kaya mapapatanong tayo, dapat isang question natin minsan hindi dapat yung tanong natin ay bakit mo po ako sinusubok, Panginoon? Dapat mapapatanong tayo 'pag hindi tayo sinusubok ng Panginoon. Kasi mapatanong ka sa sarili mo, ano bang wala, ibig sabihin nun wala kang ginawa. Kasi nga hindi ka naman pini-persecute, wala naman nangyayari. Kaya nung ako talaga pagkadating ko dito, talagang nagta-try ako na ma-reach out ang mga kabataan na, ah, nawala sa pananampalataya. And nung umpisa pa lang parang wala pa nga akong masyadong nagawa, pero nagsisimula na din yung kaaway na parang mapanghinaan ako. And challenging siya sa'kin kasi nga ang mga kasamahan ko ay talagang nabagsak sa kanilang faith, and kinakailangan talaga na ako malakas ang pananampalataya ko. Hindi puwedeng, parang bigla akong malulugmok lang agad. Kaya nung umpisa pa lang nagre-reach out pa lang ako biglang dun sa church, parang nakatatlong simba pa lang yung kabataan dito, ang nangyari is biglang kinausap na siya doon sa church nila na hindi nga papasamahin dito kasi offshoot nga ganito ganyan, daming sinasabi. So, pero ang kagandahan lang kasi po dun, galing ako sa training, so parang parang na-instill na talaga sa utak ko na mangyayari yung mga bagay na ito and kailangan na mag-stand firm ako sa salita ng Panginoon na basta ginagawa mo yung part mo sa gawain ng Panginoon ay hindi ka niya pababayaan. And kaya nun, parang kinausap ko lang din yung, isa sa kasamahan namin. Sabi ko sa kanya, "Nasa sa iyo 'yan kasi alam mo naman yung katotohanan." So, yun nga po, parang minsan nakaka-discourage yun lalong-lalo na kung konti na nga lang kayo tapos ganun pa ang nangyayari. Kaya ang nangyari nun, natigil siya sa pagsimba nung time na yun. So, parang sabi ko, bago pa nga lang ako nakabalik tapos parang sina-stop na agad, parang nawawalan na agad ako ng parang courage na magpatuloy. Pero nung mga na kalaunan sabi ko parang hindi siguro dito magsa-stop na i-reach out ko yon. Kaya patuloy ako sa pag-reach out and talagang nagkaroon ng answer yung prayer ko na yon. And dito talaga makikita na minsan kailangan lang natin maging consistent. Hindi na sa panahon na parang yung kaka-start mo palang sinubok ka agad ay titigil ka na. Kasi nga parang mabigat sa loob mo, hindi mo kayang tanggapin. Kailangan lang na maging consistent yung ating faith sa ating Panginoon. Kasi yung mga persecution, yung mga trials, lalong-lalo na 'pag nasa gawain tayo ng Panginoon, hinding-hindi yun maiiwasan. And yung trials na ito nagsisimula sa maliit. 'Pag nagsimula yan, hindi dapat masasagi sa isipan mo na hanggang dito na lang yung pagsubok. Mas may greater pa na pagsubok na dadaanan mo. And kinakailangan na dun sa maliliit na mga pagsubok na yon, able ka maka-stand and able tayo na mapanagumpayan yun. Dahil paano natin mapapanagumpayan yung malalaking pagsubok kung sa maliliit na pagsubok ay agad-agad na lang tayong, nawawala sa Panginoon, nawawala ng faith, nawawala ng pananampalataya, ng courage na magpatuloy. So, dito lang din nagpapakita na hindi tayo willing na maging partakers sa sufferings ng ating Panginoon. Kasi nga mas matindi pa yung sufferings ni Christ, lalo na yung betrayal ng kanyang disciple sa kanya. Pero amidst doon sa nangyari na yun, makikitaan natin kung paano nagpatuloy ang Panginoon and hindi doon nagsa-stop ang gawain. Mas mas dapat doon sa panahon na yun na sinusubok tayo, doon tayo mas tumindi na manampalataya at magpatuloy sa ating, ah,
gawain. And sabi dito na, while the Lord has not promised His people exemption from trials, He has promised that which is far better. He has said, as thy days, so shall thy strength be. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. So, hindi po nangako ang Panginoon sa atin na ang kanyang bayan ay exempted doon sa mga pagsubok. Pero, nangako po siya sa atin ng mas better pa na mangyayari. Lalo na yung mga pangako niya na pag tayo ay mananampalataya, tayo ay magre-remain na strong amidst trials, nandyan siya. Hinding-hindi po yun, hinding-hindi po yun kailanman hindi nangyari. Nangyayari po ang mga bagay na yun. And nararamdaman po natin yan sa bawat araw-araw na tayo ay humaharap ng iba't ibang pagsubok. And sabi dito, if you are called to go through the fiery furnace, for His sake, Jesus will be by your side, even as He was with the faithful three in Babylon. So, ito po yung napakaganda po na hindi tayo dapat magdadalawang isip na magsakripisyo. Hindi tayo dapat magdadalawang isip mag-step up para magpagamit sa gawain ng Panginoon. Kahit pa man yung buhay natin ang kapalit. Kasi hindi, tulad nga po ng na-mention dito na yung tatlong kabataan na sila Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi talaga sila pinabayaan ng Panginoon. Kahit pa man anong mangyari, kamatayan pa man yan. Ang Panginoon andyan sa ating tabi. Pagka talagang nanindigan tayo. And those who love the Redeemer will rejoice at every opportunity of sharing with Him humiliation and reproach. Minsan din talaga, kahit na ipapahiya pa tayo, ay talagang magpatuloy pa rin tayo sa ating gawain. At wag po tayong mawalan ng pag-asa. Gumawa pa rin tayo ng gumawa. Dahil ang lahat po ng yun ay nakikita ng Panginoon. The love they bear, their Lord makes suffering for His sake sweet. And I hope po na ang pag-aaral natin ngayong gabi ay parating tumamatak sa ating puso at isipan. At lalong higit sa lahat, magbigay po sa atin ng comfort while tayo po ay nandito sa mundong ito na gumagawa sa gawain ng Panginoon. At parati lang po nating isa puso yung kanyang mga pangako at mag-remain faithful po tayo sa kanya sa kabila man ng mga pagsubok na ating dadanasin. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa, huwag po tayong mawalan ng pananampalataya dahil part po yon ng ating paglago at mas strengthen pa talaga yung ating faith sa Kanya. Kaya kinakailangan din talaga na tayo ay go through doon sa mga trials na yun. And whatever it is na ating kakaharapin pa sa hinaharap, we are sure na may purpose po yun ang lahat ng yun. At yun ay para din po sa ikakalago ng ating spiritual. Lalo na sa kung paano tayo manindigan pagdating ng panahon. So ngayon pa lang po, exercise po natin yung ating sarili sa pagdinay po sa araw-araw na mga gawain na nasa ating harapan. Hindi po nagsisimula ang gawain sa malaking bagay, ang pag-deny sa malaking bagay na minsan susubukin ka lang na kahit yung pagkain mo na kakatiting lang, kaya mo bang i-deny yung sarili mo kahit gustong-gusto mo yung pagkain na yun para lang sa iba kasi may nanghingi. 'Di ba minsan pagdamot natin kasi ito na nga lang ibibigay ko pa sa'yo. So, minsan diyan tayo sinusubok sa maliliit na bagay pero hindi dapat natin para isinasawalang bahala lang yung mga maliliit na bagay na yun. Kasi doon nagsisimula ang little sacrifice, little self-denial, hanggang sa maabot natin na kaya na nating magsakripisyo kahit buhay natin. Kasi kung yung pagkain lang na yun, kung hindi mo kayang magsakripisyo, how much more yung buhay mo? Siyempre, hindi mo kayang isakripisyo yun para sa Panginoon. Kaya po, kinakailangan natin ng constant na pagtawag sa Panginoon, pakikipag-usap sa Kanya para po tayo ay magkaroon ng strength sa araw-araw na tayo ay haharap sa mga iba't ibang pagsubok sa gawain na Kanyang iniatas sa atin sa araw-araw. Yun lamang po and muli magandang gabi po sa ating lahat and God bless.
So maraming salamat Sister Mary Rochelle Javier sa iyong pangunguna sa pag-aaral natin ngayong gabi. At sa punto po ito, tayo na po ay dadako sa ating mga insight or meron man po kayong karagdagan sa gabi pong ito. So andito po si Brother Ben. Family ko po dito sa Mountain Province, Tumpa Church, Brother Rob, Sister Sam, and Sister Pearl, and kung sino ka man po, Sister Choco. Kung meron man po kayong karagdagan, pwede po kayong magbigay ng mga insight or kung relate mo po kayo kasi ang dami po nating mga punto ngayon. At andito na si Ate Daniela. So isa na din po pala dun sa topic natin kaninang gabi yung self-denial, lalo na sa aming mga kabataan na yung pagiging inconsistent namin. Wala talaga kami consistent lalo na sa mga gawain. Kung ngayon gagawin namin, bukas hindi na namin gagawin. So, ganun yung gawain namin dito, lalo na dito na andito kami sa Mountain Province. Isa din yun sa ginagawa namin dalawa ni Kuya Cyrus. At yung sinasabi nga din po doon na kaya ka sinusubo, kaya may mga temptation kasi nga tinatay ng Panginoon kung may faith ka ba talaga sa Kanya. Kaya ka nag-exercise kasi inaano kung para maging strong ka. So kaya andyan si Jesus kasi nga makasalanan po tayo. At madaming mga temptation na dumarating sa atin, pero po lahat po yun ay may dahilan. So lahat po yun ay may mga epekto po sa ating character na ito po ay pwede talagang magbago sa bawat isa sa atin. Lalo na sa generation namin ngayon na sobrang gulo at madaming mga temptation na dumadating sa mga kabataan na mas inuuna namin yung sarili naming mga gusto kaysa sa gusto ng Panginoon para sa amin. At sana maging liwanag tayo at yun yung kanina nga ni Jesus na dahil siya yung pattern natin, so dapat talaga po natin siyang sundin at hanggang sa ating pangunguna sa mga kabataan na nakasama din natin at ka-age natin. So, sino pa po ang gustong magdagdag? Kuya Ben? Sister Sam, Tumpa Church? Diyan po sa kasamahan ni Sister Mary Rochelle, baka meron pong gustong magdagdag. Brother Rob, you have insight? Yung kasamaan ko po na mga nadipli po sa Batangas. At sa mga nasa Facebook Live naman po, pwede po kayong mag-iwan po ng mag-comment at babasahin po namin. At kung wala na po, at naunawaan po ng nating lahat ang pag-aaral natin ngayong gabi, ay tayo na po ay dadako sa ating closing song and closing prayer naman po ng ating speaker na si Sister Mary Rochelle Javier.
Let us kneel in prayer. Our loving Father in heaven, we would like to thank you for the message that we heard and we received this evening. And we are praying that you will help us to strengthen our faith in our daily lives as we are waiting for your soon return. Help us, Father, to overcome all the trials and challenges that we will be facing, and help us to strengthen our faith more every day, and help us to also to be patient, to always lean onto you, and to have a constant communication to you and reliance to you. We know that we are nothing without you. That's why we submit and we commit everything to your name. For without you, we will not be able to overcome all the challenges that we will be facing. And we are praying that as we sleep for this evening, may you send your holy angels to be upon us, and we'll be able to wake up tomorrow morning full of happiness in our hearts and minds. And thank you for hearing and answering our prayers. And we'd like to also ask for the forgiveness of all our sins that we committed against you. In Jesus' name we pray. Amen. So, maraming salamat po sa mga andito po sa ating Zoom and sa Facebook Live, at lalong-lalo na po sa ating participants ngayon na nangunguna, Sister Mary Rochelle Javier. At sa muli po, akin po kayong inaanyayaan sa ating morning devotional 5 a.m. and evening devotional naman po 6 p.m. So magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain po tayo.